Magaganda kaya yung mga ipinagkaloob sa atin ng mga biyaya at marirecover kaya natin itong timbungan na nakawala? Ano naman kayang dahilan kung bakit tayo napaahon ng maaga? At masarap kayang kilawin itong mga ganitong uri ng isda? Tara na mga master, samahan nyo na naman ako sa aking pakikipagsapalaran. Pero bago ang lahat, kayo na naman ay aking ipagsisigawan. Shoutout sa aking agaw, Robert Idon Abelo, at kay Char for Fear all the time. At shoutout sa iyo, Abel Arsenal from Bohol. Shoutout din kay Bonbon Sanchez from Siquijor. At shoutout kay Nadrolf Imolner Alublao from Maasin Leyte. At shoutout din kay Janilo from Toledo City, Cebu. Shoutout sa iyo, Romney Claison from Nabunturan, Davao de Oro. At shoutout din kay Jimmy Inori Domingo from Malay Aklan. Dive safe mga master at mabuhay po kayo at God bless. Tulad nung nakarang dive, ang buhay na mano natin ay magandang biyaya. Sunod-sunod na mga pusit sa atin ay napakuha. Pero alam nyo ba mga master na sobrang labo ng tubig? Sobrang lakas kasi ng ulan kaninang umaga, kaya ramdam talaga natin dito sa itaas yung sobrang lamig. At nagpakita na naman sa atin yung mga nagkukumpulang surahan. Pipili ulit tayo ng ating bibirahan. Buti na lang talaga andyan pa rin sila sa buhanginan, dahil kung hindi, tayo talaga ay mazizeruhan. Yung tubig kasi dito sa ibabaw ay parang tsokolate. Baback out na lang sana ako, pero napaisip ako na malayo-layo pala yung aking biniyahe. Kaya itong mga bagis aking pinagtsagaan. At pasalamat din tayo dahil nagpakita itong mga timbungan. Kahit papaano ay may dahilan pa tayo na hindi umatras nitong napakapait na sitwasyon na ating dinaranas. Buti na lang talaga sa parting ito ay malinaw-linaw na yung ilalim. Kaya yung mga timbungan sa pagkakataong ito ay hindi muna natin papasailuin. At salamat sa Panginoon, nakadagdag ulit tayo ng pusit lumot at unti-unti nang naibsan yung ating lungkot. As you can see mga master, napakarami talaga ng mga duming nakalutang. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa rin tayo pinabayaan. At ito na nga, sunod-sunod yung mga pusit na ating natusok. Kahit dito lang tayo sa tapat ng paikot-ikot, panigurado, matutuwa na naman dito si Ilay. Yung kinilaw na pusit kasi, siya rin ay nasanay. At sa pag-uwi natin, kinilaw na pusit yung kaniyang hinahanap-hanap. Napakaaga pa mga master, pero kailangan na nating umahon. Kaninang umaga kasi ay hindi maganda yung panahon. Hindi rin kasi tayo makapunta sa malayo dahil ang tubig ay napakamalabo. At tila pati si Mingming hindi rin lumabas at nagtago. Bibigyan sana natin ng timbungan, pero gininaw ata siya dahil sa sobrang lakas kanina ng ulan. At least mga master, hindi pa rin tayo lugi sa ating biyahe at makakapaghanda pa rin tayo sa ating paboritong putahe. Yung mga maliliit na pusit at bagis ay kinilaw na natin at minagic na nga natin upang si Ilay ay atin ang tatawagin. Nagmana siguro sa atin yung batang ito dahil kinilaw na pusit talaga yung kanyang paborito. As you can see, sobra talaga niyang saya kapag may kinilaw na pusit na nakahain sa lamesa. At punta naman tayo sa second dive natin para hindi kayo mabitin. At sa wakas, si Mingming ay lumabas na rin at salamat sa Panginoon, yung tubig ay medyo na luminaw. Kaya itong dalagang bukid ay natanaw natin doon sa ibabaw. Pero napansin natin na yung mga dalagang bukid ay matumal yung sampah. Ay nanlalambat siguro kaninang umaga. As usual, dito na naman tayo babawi sa mga timbungan. Mukhang maganda kasi yung sampah nila dito sa may buhanginan. At pagkatapos ng timbungan ay yung pusit na naman yung ating binirahan. Sana lang ay marami ulit silang magsisilabasan upang si Ilay pag uwi natin ay masisiyahan. Teka lang, parang may isda akong nakita doon sa ilalim. Yung isda pala na parang kambing. Napakahaba kasi ng kanyang balbas. Kaya kahit anong tago niya, ito pa rin ay nakalabas. At hindi pa maganda ang kanyang tama. Kaya yung timbungan ay nakawala. Pero hindi natin yan hahayaan na basta-basta na lang tayo niya matatakasan. Ayos mga master, mukhang maganda yung sampa ng timbungan ngayon. Mukhang pumabor na sa atin yung panahon. At itusukin na rin natin itong Dragon Ball para yung inihaw natin ay sure ball. Pero teka lang, may nakita na naman ako magkapares. Pero bakit iba ang itsura ng isa at iba yung hugis? Naku, nagduda na talaga ako, para bang may mali. Yung itsura ng isa ay parang paru-paro at ito namang isa ay parang butike. Yung dalawa ay hindi talaga bagay. Kaya akin silang inawat at aking sinaway. At pagdating sa unahan, may nakita na naman akong timbungan. At paglingon ko sa unahan ay may napakarami pa pala niyang kasamahan. At agad-agad ko na itong binirahan at naghanap-hanap sa paligid para makita ko yung kanyang ibang kasamahan. At sa pagkakataong ito, tayo talaga ay nasiyahan. Sunod-sunod kasi yung tusok natin sa mga timbungan. At sa dami talaga nila ay iba't ibang uri yung timbungan na nagpakita. Dahil sa sobrang excited natin, yung isang to ay nadaplisan at nakawala. Pero no problem dahil may isa pa dito sa tabi. At ang isang to ay iba pa yung kulay at ibang yung klase. At hindi pa natin tinamaan kaya hindi natin nahuli. Buti na lang yung nakatakas kanina ay nakita ulit natin.
At this time, atin na talagang sisiguraduhin. Napagod talaga tayo sa kasisisid ng mga timbungan at hindi natin namalaya na lumakas na pala yung ulan. At sa panahong ito ay hindi na talaga mapanatag yung ating loob. Medyo lumalakas na kasi yung kidlat pati yung kulog. Oh shit, not good. At pabalik na nga tayo at may nadaanan tayong surahan. Pero dahil tayo ay mabait ay atin itong pinabayaan. Medyo kulang pa kasi sa size ang surahan na ito. Kaya nagbabay lang tayo at atin lang munang binidyo. Mga target kasi natin ngayon ay yung mga timbungan. At pati yung mga dalagang bukid ay atin na ring binirahan. Pero hindi pa rin tayo mapakali dahil lumalakas talaga yung kulog. At pati yung mga isda at mga pusit ay nabulabog. Oh shit, not Buti good. na lang pagdating natin sa unahan ay may mga pusit doon sa ilalim tayong naispatan. At nakatanggal pa sa una nating tusok. Buti na lang ay hindi ito kumaripas at nagtago lang doon sa kanyang usok. Pero napansin ko talaga ang mga pusit ngayon ay medyo mailap. Siguro sila ay natakot sa malakas na pagkulog at pagkidlat. Sayang may nakita sana tayong pinakamalaki kanina. Kaso pag blinker natin ito ay nabulaga. As usual kapag tayo ay papaahon ay tutusok muna tayo ng needlefish. At sa unang tusok ito ay nakatakas dahil ang tama niya ay the place. Pero hinampas natin ito ng shop kaya atin itong nahuli. At pagkaahon natin ito na naman si Mingming naghihintay na dito sa tabi. At agad-agad na binigyan natin siya ng timbungan dahil papapagod lang tayo kung tayo ay makikipagtawaran. Hindi kasi natin ito napakain nung nakaraan nating pag-ahon kaya sigurado talaga ako na siya ay nagugutom. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.